May hapon, may gabi sa kanan, dili lang kami na nakulong paminaw sa ato ang programa, kung dili sa understand, we're also live online, so ayaw gabi po sa paminaw o natanaw live karong hapunan. Meron yung po dahil sa pagkulang makatala pero may mga nakita mo ni PRRC, yung kumusta ka sa dito? The last time yung nakita ni Mayor Rudy, Tatay Digong sa atong tanan, dito sa Villamor Air Base, March 11, 2025. Nagkakamong gamay ng konteksto. Happy kami huwag magkita. Kaya pag-amot sa aeroplano, dito sa NAIA Terminal 3, naulahin lang kong gamay, pero I insisted ay na may harang dito sa entrance to go inside further. Kaya nakita ang akong kirti si Mayor Rudy. Itong tanong ko ng musulod. Ubalong si Atty. Obet Corion sa pagkakagado. Pero pag-apot naman dito sa Tumoy, nahanalin dito si Atty. Vic Rodriguez, Senator Bongo, Philip Salvador, si Secretary Bebot Delio, hasta ang tulong na doktor ni Mayor Rudy. Wala sila pasudla. Anto rin sila dito sa Tumoy. And then we insisted that we would like to see our client, and I also insisted on behalf of the 3 doctors of Mayor Rudy to get into the plane para mag-medically or mag-clinically examine siya. Pero ang among tanang hangyo, wala tunta. So nahinta po, ganay kasika sa gawas sa airport kung masabi, dito na lang namo na ibawaan. Nga dala na siya dito, isakay na siya dito sa police bus. And then we asked when he was supposed to be brought. And then we were told, i-adto siya sa Villamor Air Base. So katong pag-adto na mo, i-apas na mo sa Villamor Air Base. Nakasunod ang tulong ka doktor, kaya update ang tulong ka doktor ni Mayor Rudy. Update po itong akong isakyan na sakyanan, nakasunod po niya. Apan naanay sila plano na supposed to be ang inalat ipasunod dito sa Villamor, ang katong grupo nila Mayor Rudy nagkikan sa Hong Kong. Wala tayo lain. Apan nakasunod lang gihapon niya. Pero sila Senator Bongo, sila Atty. Atty. Obet Corion, si Atty. Vic Rodriguez, o kuman pa, wala nakasunod. Kaya wala din sila masudla. Now dito ang plano. So that was the last time I saw him. We stayed with him until the very end na nilupad ang aeroplano. So po natin live mga boss, at rin grabo mga boss. Kapag pag-insist ninyo attorney to enter ang musulod, what was the reason na ihatag sa inyo ang ano mga musulod? Were you given reasons why you are not allowed to see the former president? Walang nagkakaling rason, yan ang dinibig pasunod, dito mo lang sa Terminal 3. Nakalusot kami dito sa Villamor, pero wala pang nagkayang rason ang katong nahabilin sa gawas. Katong mga sila Senator Bongo, sila Vic Rodriguez, na nanuwa ko sila pasunod, even if they insisted to get in. You just imagine a sitting senator of the Republic of the Philippines, si Senator Bongo, bisan kung saan niyang kapila sa police authorities, wala siya pasudla sa Villamor Air Base. And later that day, niabot si VP Sara, a sitting Vice President of the Republic of the Philippines, bisan pa kung iyang kapila, wala niya po siya tuta. Mamutana mo, ang atang tubag, moto ang iyong tema, ang niaging linggo. Ambot, gano'n. Sige, nagsabi ang attacking the arrest of former President Duterte, di ba tayo ko? Mamagiging pa ako na was the
Legal ba ang pag-arrest mo kay former President Rodrigo Duterte? Ako lang ito ba sa ingani na pamaagi. Kaya ba naman tayo na ipalupad siya sa hate. Kamu nga gabiyahe gawas sa nasod. Kinahanglan mo ang duha ka butang. Passport o visa. Okay? Passport o visa. Ang tuwa dito, sa akong naibawan na, sa iyo man siguro, pero sa akong naibawan na, ang tuwa sa aeroplano, duha ka CIDG, usa ka envoy, ato si Marcos na Canilaw, o upat kabuo. Si E.S. Miguelea, ang nurse, at ang iyang personal assistant sa Romy, o si PRRD, si Tatay Canilaw. Silang tanan, except Ambassador na Canilaw, wala yung visa. Mangambot na lambot ka, anong ipalupad sa suko ni General Torre? No? Kay iahamang ko na itong mission. And I will put that in context later. Nga nang ipalupad, nga wala'y visa ang mga pasahero. Mangambot na punto. Nga no. So kung mayroon ka, legal ba ito dili? Sa kanang aspeto palandaan, illegal na. Huwag pa'y labot sa pagpugos, sa pagsakay sa aeroplano, padulong sa hate. Ilalong sa ato ang balakon. Kani, in a layman's way of understanding our local jurisdiction nga ganyan. Tagaan ka mo, comparison. All foreign laws or orders, kanang mga order or decision sa gawas sa nasod sa Pilipinas, inikabot ang diri sa sunod, di yun na mapatuman. Unless iagi sa atong ginatawag og local courts. Ikintahay nato ang diborsyo. Naay gihimo nga divorce sa Las Vegas. Sa usa ka Pilipina o usa ka foreigner, dadto na sa Pilipina diri sa atong nasod. Kana nga divorce gikan sa gawas, di na mapatuman dinhi sulod sa Pilipinas unless kanang order nila iagi sa korte. Mupile ka og petition sa local court nga ikumpirma itong decision sa gawas. Susama na gyapon katong alleged warrant of arrest na nadawat sa Villamor Airbase Puno dito sa March 11. Kung naay pag-aresto, sigon sa usa ka foreign judgment or order, iagi na sa local court. Muto ang among ipaabot nga mugawas si Tatay Digong gikan sa Villamor Airbase para dadon siya sa korte sa Pasay. Kay ang korte sa Pasay mo may jurisdiction sa Villamor Airbase. Wala po na nahitabo. Ambot nga no. But there was a warrant of arrest, attorney. At the time when he was arrested, wala. Dito wala ano, ni-protesta na si Tatay Digong. Ningon siya, ang ipakita sa yaha, kanang ginatawag sa Interpol nga red notice. No? Anong red notice? Murag aging notice lang na sa tanang Interpol sa tibuok kalibutan nga naay lihukon nga pag-aresto. Pero hindi ka na ang pag-aresto or arrest order ang ginatawag nato warrant of arrest. Okay. So, given karon inani nga circumstansya, na-establish na natin ng the failure of the authorities na dalawang sa local court, the kanang missing during the time of arrest, ang warrant of arrest. Mao ba din ang basis karon sa atong hinahimong argument against the International Criminal Court? Muna ang igawas sa tulong Senate hearing sa inasa ginumala ni Chair sa Senate Committee on Foreign Relations. Muna sa igawas. Busa, sa iyaharap kong inisyatibo, nag-file si Senator Jaime Marcos of the Administrative and Criminal
cases against those people who were responsible in bringing PRRD illegally out of the country. Nag-file siya dito sa Office of the Ombudsman. Sige. Certain ko mo ni pangutana sa tanan, attorney. After pila na nakabut, tingog is in the Hague. What's that? Unsa na yung nakahitabo? Unsa na yung pangabuton? Naabay pangabuton? Magkabasya? Pangutana. Ano na ako itong imong katapusang pangutana? Kung makaulit ba si Mayor Rudy, si Tatay Digong? Hugot akong pagkuo na makaulit siya. Makaulit siya. Kusbog na ako. Unahan ako ang the recent event. The recent event of his winning the mayorship of Davao City. Okay? And he won it overwhelmingly. Ako gamay, Tagalog gamay konteksto. The last time na ay Duterte o Morales nagsangka, 2010, minumduman mo, Kapitan. Nahitabo na 2010, si Mayor Inday at that time against House Speaker Morales. Bardo, more than close to 3:1. 300,000 plus ang boto ni Mayor Inday at that time, and ang si House Speaker Morales 100,000 plus. Karon mas grabe pa, 8:1 ang ratio. 669,000 votes for Mayor Rudy as against 80,000 votes sa iyahang pinakadoon na kaatbang o usang ka Morales. Kana, nagpamatuod, if we are to look at it from the point of view of sovereignty, because one attribute of sovereignty is the expression of the free will of the Filipino people. And that expression of free will, dihan nato mapamatunan sa panota. Karon, kung mahihisgot mo, katong iyang programa itong una, iyahan man ang hihisgot, una siya gidakop, una siya, he was illegally transported to the Hague. Iya man ang gisulti nga, o pamayor mo, ako na ipadayon dublado pa ang iyang mga programa sa malasakit, sa crimes, as well as the campaign against illegal drugs. Nituo ang kadaghanan sa tuhan ini sa Davao. Nganong dili man na ilhon ang expression of the free will of the people. That is an attribute of sovereignty. Meaning, kung dili na mapatuman, na ibalik nato ang atong mayor. Kusog o likon na mandatos na mubalik siya o iyahang padayuno ng iyang programa isip amahan sa atong syudad, ambot lang ngano. Do you think, attorney, kining act of kining sovereign act o kining pagdaog ni Tatay Digong isip mayor sa syudad sa Davao, do you think this is enough to pressure the International Criminal Court on paulikon siya din sa Davao? Actually, mag-hiskot yung pressure. Duha ka po akong gusto kiklaro. Ang proceedings dito sa judicial, kanya, gihiskot na na ni Tatay Digong, respetuo na ito ang proseso ng judicial or legal dito sa korte sa Hague. Mo po na ang gisulti sa iyahang abogado, si Atty. Kaufman. Respetuo na ito ang proceeding dito sa korte sa Hague. Apan, naduog na ako ang interview ni Atty. Kaufman the other day nga ang pagdaog ni Mayor Rudy, isip mayor sa Davao, was a protest vote. Di lang to pag-auhag sa mga tao na gusto pa nato o pag-ila na gusto pa nato si Mayor Rudy mahimong mayor kung dumala sa atong syudad, kung dili atong gipaila
nga wala ta ni angay sa gibuhat nila sa yaha na pagdala dito sa Hague. So in a way, that may be a way of expressing our protest. That may be considered a pressure, but I would like to caution you all that there is a legal or judicial proceeding that is going on. O siya na mismo nag-hisgot, si Mayor Rudy, atong respetuhon ang maong kaso banana sa The Hague. Ang akong my 2 cents worth as a lawyer and having closely monitored the proceeding, dako o tsansa nga dili lang mo siya mapanguli, kundi mo daog ta sa kaso na ginatubang. Do you think, Attorney, it will happen this year? Karutoy. Kana ginoon ang akong paglangaw nga may tabo as early as possible. Kay maluman mo nung ikat ko sa Hague. Yan, ipangutana na ko din, ano sa daw bumalik. Ako na lang itubag ko yung pangutana. Ang ako yung gusto mo itabo, ako na lang siya mula to din Kaya sa mga ito ko dito balik. Sumo na ito gusto mo itabo. Mula ko na lang ito siya din Nga matauli. Kung dumala yan sa City Hall, isip atong mayon sa Davao. We are really looking forward to that day. Mientras gapaabot ta sa ilahang pagbalik sa Davao, kung sa'y panaaw ninyo ang angay buhaton, do we continue calling on to the international court, do we continue this protest, do we continue this program? Are these having an effect? Epektibo ba nila ginagawa na ito? Kasi tanawin natin din. Tulong kabutan na hunaan nabila sa mga ipagsulti ng pulong ni Kapitan Calvo nung sa Timuco. Ayaw yung kaya sa mga ambit. Nabigyan ko kung parinti sila ni Inday Sara. Pagkakala ko sa katungkot ko kanina kung parinti ba sila ni Inday Sara kaya ang wala ko ay mahogyan. Sa tubag sa pangutana, una, I'd like to give my own opinion on your program, Green Rice. Dumagalong na ako itong ipagulti nila kanina, labi na si Jocelyn Tapik, as to why i-move natin kung inyong ipadayan. Kaya mo ang simbolismo sa green, dili na ang color ni VP Sara. Pero kung dili ang green is the symbol of the environment, the symbol of Mother Earth. Kung yan dili kita mulambok ang Mother Earth, no? O dili nato kinaiyahan, dili nato maprotektahan, mapalambok, kung dili nato itanong ang liso sa atong pagtuo o sa atong usog nga pagdusok sa atong mga pagtuo, governance as well as principally for Tatay Digong, for Mayor Rudy to come home. And I think that is a very good symbolism and ang green na balon. So ipadayon na siya. Kung imo mong bangutan yun, I would ask you to continue doing what you are doing. Ikaduha, ang inyong ginabuhat din is very inspirational. The same inspiration as what Filipinos all across the world is doing. Kaya malo mo, muambit lang po kumain. Dito po niya. When I went to The Hague, I was invited, and it was out of wala ko sa plano. I was invited to talk the following day. And I did not know na grabe pagdaig sa mga Pilipino. Dili lang kay Tatay Digong, kay Mayor Rudy, kundi ang pagdaig sa ilahang pagka-Pilipino. And that's the reason why when I spoke the following day, I had to say this nga,
all of you, ang Pinoy is anywhere and everywhere. And anywhere and everywhere you are always proud to be Pinoy. Proud to be Pinoy. And that makes you proud as well na naamoy din. Na naman, naamoy kausa. Ang kausa na, di na gikan dili. Gikan na dili sa kasing-kasing. Mas kusog na kausa kung gikan sa dugahan ang atong ginabuhat. And that's the reason why, kung imong panahon, matingala naman ko, asa man din gikan lang. Agikan mo sa Switzerland, 2 hours by plane. Ha? Kung saan mong giari dili? Makikampit o makikuyog dito sa Duterte Park, bansa kaya. Ikaw masagabi ka, 3-4 hours by plane to Italy. Kung saan mo ka daw gaya rin, ma'am? Uli na po may papahaman. Ha? Ako matingala. Now, muha ko lang yun dito, magpakita, ampit, and to be united with the Filipinos there. And that is something that you treasure as Filipinos. Kaya nakainom ko sa mga pagalingon na yung sa katao na nakaawhag sa ato ang pagka-garbuso sa ato ang pagka-Pilipino. To be proud to be Filipino because that is that one cause. And that one cause is carried by that one man that we all love. Si Mayor Rudy, si Tatay Digong. I will put that in the context of government policy. Dili na ko ni ilang palamposolo istorya. I did mention this before. I would like to say this again. It has been a consistent government policy by any administration, na unaga ni Pinoy, i-aresto, giditina, gisuhan, or bisan pa di-conflict sa laing nasyon. We can talk about Mary Jane Veloso, Sara Balabagan, atong 17 kabo, very recently, ipailan ang kaso sa Qatar on illegal assembly, pero ipaghambog sa BBM government na ilang na pa-dismiss ang kaso. Ang pasabot, kung naay Pilipino nga gidaog-daog, ikasuhan, bisan pag nakumbiktar sa laing nasyon, government policy dictates na they will extend all necessary assistance to assist that Filipino and if necessary, bring that Filipino home. Yes. Ganong dili man na mahimo sa atong halangdong mayor, sa atong halangdong presidente, si Mayor Rudy, si Tatay Digong. Ambot lang yun. Gano? Wala ang atong kinasabtan. Kabaliktaran ba yun ang hitabo? Imbis na kung naibidaog-daog ng Pinoy sa gawas, atong dagun sa Pilipinas, nabaliktad pa hinoon ng hitabo. Kaya mo pila edad ni Mayor Rudy, ni Tatay? 80 anyos. Ang gano'n na lang nato iyang pagkamayor. Ang gano'n na lang nato ang iyang pagkapresidente. Kita mga Pinoy, lalo kayo atong kultura. It's innate in our being Filipino, sa atong kultura. Na murespeto ta og dako, murespeto ta og lalong sa atong mga katigulangan. Ambot lang, ganong wag natong direspeto, gibastos pa nato ang 80 anyos na Pilipino. Muna ang akong ikatubag. Balikod lang yung bago kanyang tema last week. Ambot lang. We hope na nag-afas magkakahigayon pag nakakisgutan, but includes, Attorney, your message to the Davao Venues. Di ko narikpilan sa pangapangita ko karon kasi mensahe mo para sa mga Davao Venues, especially to the Davao Venues. When I was invited to come here, and this is supposed to be sponsored by the Kabataan,
naglibog ko usay akong isulti para ninyo. Niagi man ko anak talaga sa inyong mga kabataan. But it's something that probably I can relate. No? Kay niagi man talaga. And I'd like to share this. Two things. One, believe in yourself. Believe in yourself that you can make a difference. Ayaw yun, na itong matagpon mo, estudyante pa mo, upag mo lang mo nag-graduate, na wala pa mo'y mahimo. Believe in yourself, agib mo'y mahimo. Ibalik-balik na ni Mayor Rudy, ni Tatay Tigo, na ang future sa atong nasod naa sa inyo. Usara sa mga rason na nung naa sa dito, kaya giprotektahan mo batok sa salot sa illegal drugs. So I hope that you will be able to do what is good, to do what is necessary, and to believe in yourself. I also would like to cite in relation to that having to believe in yourself. You can make a difference if you believe in yourself. You really can make a difference. Kaya mo ano? Almost 50% of ang niboto, kusog, ang lanog, sa tingog, sa katawhan, halos katunga dito sa niboto, kamo mga kabataan. Busa, you can really make a difference if you believe. Padayon lang yun sa inyong pagtuo. Kung padayon lang, na kung sa inyong buhaton, sa sakto, lisod yun kayo na mutuman ta sa mga sayop, kung mabudol ta sa mga ipaghimo sa atong mga katigulangan dito sa kauluhan. Padayon lang sa maayong buhat. Salamat kayo. Sulat palakpakan nato. Attorney Martin Attorney, dagat kayo salamat. That ends our ginamit. Dagat kayo salamat. We have a